Bible mga kapatid. In 2 Peter chapter 2, verse 20 to 22. Mabasahin ko mga kapatid sa NIV mga kapatid para mas medyo mababaw-babaw yung English. 2 Peter chapter 2, 20 to 22. It says like this mga kapatid. If they have escaped from the corruption of the world by knowing our Lord and Savior Jesus Christ and are again entangled in it and are overcome, they are worse off at the end than they were at the beginning. Amen. It would have been better for them not to have known the way of righteousness than to have known it and then turn their back on the sacred command that was passed on them. Amen. Of them, the proverbs are true. A dog returns to its vomit, and a sow that is washed returns to her wallowing in the mud. Praise the Lord. Hallelujah. Let us pray and bow down our heads. Hallelujah, Lord God. Praise you, Lord Jesus. Let thy message be heard today, O God. Yes, Lord. Hallelujah. Use me for your glory, O Lord Jesus. Hallelujah. As a vessel, O God. Hallelujah, of your message today, O God. Lord, bless us with these words, O God. Hallelujah. Hallelujah. That we may know, hallelujah, that you are the only God whom we're serving, Panginoon. Hallelujah. That you are a living God, O God, who, hallelujah, nurtures us all and answer our prayers, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa araw nito na itinalaga mo, Panginoon, sa bawat sa amin, Panginoon. At sa araw nito, hayaan mo pagsamasamahan namin at salusaluhan, Panginoon, ay yung salita ng pagpapala, salita ng kalakasan, at salita ng buhay sa araw nito. Lahat po ganang purihan, at tanging sa mga Panginoon pangalan lamang. In Jesus' name, Amen. You may be seated. First of all, mga kapatid, I would like to thank God. Hallelujah. At dinagdagan na naman niya isang taong na aking buhay, mga kapatid. Hallelujah. I was really grateful and will be forever grateful for the Lord, mga kapatid. Hallelujah. Because for these 63 years, mga kapatid, He did so many amazing things in my life, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. He blessed me with my family, mga kapatid, with my wife, mga kapatid, with my children, mga kapatid. Hallelujah. And I can ask, wala na akong mahihiling pa sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Hindi po ako naghangad ng kayamanan, mga kapatid. Amen. Kasi alam ko God will provide. Amen. Amen. Hallelujah. Hindi po ako palaging humihiling sa Panginoon, mga kapatid, ng para sa akin lang, mga kapatid. I'll always ask God to bless you all. Amen. Ang aking pamilya, mga kapatid. Meron na akong sapat, mga kapatid, is more than enough for me, mga kapatid. Amen. Kasi hindi naman natin kailangan yung mga magarbong bagay, mga kapatid. Amen. So, mga kapatid, just like Paul, mga kapatid, I learned to be content. Amen. Amen. So, masaya na ako sa buhay ko, mga kapatid. Amen. Hindi lang sa timbang ko. Hindi ako masaya. Medyo mabigat ako eh. So mga kapatid, salamat sa Panginoon, mga kapatid, kasi bagamat nakikita niyo ako'y malaki, mga kapatid, wala po akong high blood. You know, I learned to be dependent on God, mga kapatid. Amen? Because God is my healer, mga kapatid. Amen? Siyempre, dapat nag-iingat din tayo, mga kapatid. Amen? Pero sa lahat ng pagkakataon, mga kapatid, I leave everything to God, mga kapatid. Amen? So sa araw nito, mga kapatid, let us be inspired by this message, mga kapatid. No? Ang mensahe ng Panginoon, mga kapatid. Pinamagatang no turning back. Hallelujah. Do you remember the story of a wise man who built a house upon the rock, mga kapatid? Sa Matthew 7, mga kapatid. Ano yung isa nagtayo saan? Amen? The man who built his house, mga kapatid, upon the rock, mga kapatid, is the one of the parables of Jesus, mga kapatid. During his sermons at the Mount, mga kapatid,
Jesus told a story about two men who built a house upon the rock and another built upon the sand, mga kapatid. Amen? And the house built upon the rock withered the storm, and the builder is called wise. But those who built on the sand collapsed during the storm, and the builder called them foolish. Amen? Hallelujah. This meaning of this parable is quite obvious, mga kapatid. Hallelujah. Obvious the meaning dito, mga kapatid, that proper foundation are necessary when you build anything. Amen. Amen? Hallelujah. And it includes our faith. I have mentioned this so many times, mga kapatid, that faith matters, mga kapatid. Napakinggan na natin to sa Bible study, kahit anong preaching, mga kapatid, palaging nandun yung faith. Bakit? Because without faith, you cannot please God. Amen. Amen? Kaya dapat nandun palagi yung faith, mga kapatid. Hallelujah. Lahat tayo may faith. Amen? Pero hindi pare-pareho ang faith natin. Amen? Hallelujah. But still, you call it faith. Amen? Do we know, mga kapatid, that this faith is being tried every day? Araw-araw may pagsubok yung pananampalataya natin, mga kapatid. Amen? Kaya bumalik tayo dun sa parable. Dapat maging ano tayo? Wise. Amen? Hallelujah. Tingnan natin yung sinasabi sa 1 Peter 1:7, mga kapatid. These trials are only the test, is to test your faith, to see whether or not it is strong and pure. It is being tested as fire tests gold and purifies it. And your faith is far more precious to God than mere gold. So if your faith remains strong after being tried in the test tube of fiery trials, it will bring you much praise and glory and honor on the day of His return. Amen? So mga kapatid, lahat tayo dapat maging matatag sa pananampalataya. Amen? Gusto niyo marating yung destinasyon? Ano ba yung destinasyon natin, mga kapatid? Ang kaharian ng Panginoon. We are destined to go there, mga kapatid. Lahat ng tao. Amen? Lahat na para sa lahat yun, mga kapatid. Kasi Jesus Christ died for all. Hindi lang sa ating apostolic. Amen? But depende doon sa tutugon sa panawagan ng ating Panginoon. Hallelujah. Now, mga kapatid, it will not be easy. I'm telling you, it will not be easy. Napakahirap, mga kapatid. Kaya sinabi niyang Biblia, konti lang maliligtas eh. Amen? Sabi ng Bible, hindi lahat maliligtas, mga kapatid. Amen? The question is, kasama kaya kayo doon? Amen? Pag tinanong yung tao, ligtas ka na? Yes! Bakit? I've been baptized in Jesus' name. No! Wala. Hindi pa tayo ligtas, mga kapatid. We are in the present situation, mga kapatid. Amen. Ang makakapagsabi lang na ligtas tayo, mga kapatid, yung Panginoon pagharap natin sa Kanya, mga kapatid. Because we will all face judgment, mga kapatid. Amen. Kahit na ira-rapture ka, mga kapatid, na-i-judge ka pa rin. Pag sinabing okay, kasama ka doon sa rapture. Diba? Pag hindi ka kasama. Amen. Hallelujah. Now, ang pamumuhay natin, mga kapatid, habang nandito tayo sa lupa, mga kapatid, we will face so many challenges. Amen? Satan will challenge our faith, mga kapatid. Amen. Even that called thing, love. Alam niyo ba yung love pwede rin gamitin ni Satanas yan against sa atin? Amen? Kasi naiiba niya yung meaning niyan, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Let's take an example, mga kapatid. Number 1, your family.
Ang pamilya mo mismo, mga kapatid. Amen. Minsan ginagamit, mga kapatid, upang, hallelujah, madiskaril yung pananampalataya natin, mga kapatid. And again, I will go back to the first. That's why we should be wise. Amen? Dapat wise tayo, mga kapatid. Amen? Siguro naman kung hindi, kahit na hindi tayo maayos na mananampalataya, alam natin yung do's and don'ts. Amen? Kaso don'ts na minsan ginagawa natin do. Diba? Kaya nga ang sabi ng Biblia, you have to work out for your own salvation eh. Bahala kayo, salvation sa inyo yan. Diba? Kayo magtrabaho dyan. Dahil tapos na yung trabaho ng Panginoon. He already died for us. He already purchased us, mga kapatid. Amen. Huwag mo na uli isanla yung sarili mo. Amen? We have been redeemed, mga kapatid. Na-redeem na tayo ng Panginoon, mga kapatid. Amen? So, ba't babalikan mo pa yung hindi mo dapat balikan, mga kapatid? Hallelujah. Napakabigat, mga kapatid. Kasi mismo pamilya mo minsan gagamitin. Alam niyo, mga kapatid, pagdating ng tribulation, amen? Yung love gagamitin ni Satanas. Di ba sinasabi sa tribulation, may tatakan, pag natatakan ka, wala ka na. Di ba? Halimbawa, mga kapatid, if we will be on that time, may anak ka, pamilya ka, nagugutom yung mga anak mo, wala kang ipapakain sa anak mo, umiiyak, pamilya mo naghihirap, pero you have a chance para mabigyan sila nun, mga kapatid. Amen. Magpatatak ka lang, bibigyan ka ng pagkain. Amen. Pero dahil sa pagmamahal mo, sa pag-ibig mo, mga kapatid, you just close your eyes and say, it's okay, ako lang naman. Huwag lang sila. Bakit? Yun ang ginagamit ni Satanas, mga kapatid. Amen? Para makuha ka niya, mga kapatid. But there are people on that day who say, we don't care. Kung mamamatay sila, mamatay na kami lahat. Amen. Bakit? Because he has faith. Dahil alam nila, pagkatapos nun, wala nang paghihirap. Amen? Your faith will be challenged, mga kapatid. Always, mga kapatid. Hallelujah. Your friends. Yung kaibigan natin minsan, mga kapatid, ang tawag mo pa, BFF. Di ba yung mga BFF tayo eh? Pag nakita ko nga sa Facebook, ay, kumusta ka na? Oh, may BFF. Tawag sa akin BFF. Diba? Hindi ko naman maalala BFF kami. Nagtaka ko ba't ako naging BFF, mga kapatid. Amen? So, mga kapatid, your friends, mga kapatid, you have to be very, very careful, mga kapatid. Amen? Your aim, mga kapatid, is to bring them to God. Ang aim mo sa kaibigan mo, mga kapatid, akayin sila para makilala ang Panginoon. Not just to please them. Amen? Minsan, mga kapatid, we have a kind of attitude, mga kapatid, na nahihiya tayo, ayaw mo ma-offend yung friend mo. Amen? Pero yung friend mo kaya, ganun din ang isip sa'yo. Diba? Maraming makaka-relate dito, mga kapatid. BFF ko yan, matagal ko ng BFF yan eh. O, inutangan tayo. Di ba? Tapos nawala. Nasaan na yung BFF ko? Nawala, di ba? Nangyari na yan sa akin, mga kapatid, hindi lang BFF, brethren pa. Di ba? Amen. So, ano mangyayari sa'yo, mga kapatid? Minsan hindi na ito may iwasan, mga kapatid, magkakaroon ka ngayon ng galit. Nasa isip mo yun. Di ba? Magkakaroon ka ng galit ka na dun sa kaibigan mo, mga kapatid. Kaya sabi mo, okay lang yun. Pero pag naaalala mo, nangingit-ngit ka pa rin. Di ba? Which is okay, normal yan eh. Amen. Ang sinasabi natin dito, yung mga gagamitin ng kalaban para mahila ka sa pananampalataya mo, mga kapatid. Amen? Pang-apat, pangatlo, yung trabaho mo.
minsan, ang trabaho natin mga kapatid, amen, nagiging dahilan, no? Your work sometimes, no? Ito yung dahilan para hindi ka makasamba sa Panginoon. Hindi ka makapanalangin kasi pagod ka na, stress ka na. Pagdating mo sa bahay, tulog ka na, mga kapatid. Amen? Ito sa isa pa sa bagay na gagamitin ng Diablo, mga kapatid. Wala kang pera, inala pa mag-overtime in may church. Nag-iisip ka, overtime kayo. Overtime na lang ako, wala akong pera. Asan na yung faith? These are the things, mga kapatid, ng mga bagay, mga kapatid, na magiging dahilan, mga kapatid, upang mag-sway yung faith natin. Kailangan firm ka. Amen. Dapat firm tayo, mga kapatid. Makapangyarihan ng Diyos ko. He will provide. Amen. 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 Dapat panghawakan niyo yun. Hold on to that, mga kapatid. Hindi lang kwento yun. Totoo yun. Amen? And lastly, mga kapatid, your brethren in Christ. Amen? Mismong kapatid mo sa pananampalataya, pwedeng gamitin itanim para hilahin ka sa iyong pananampalataya, mga kapatid. Amen? We have to fight the good fight of faith. Amen. I keep on repeating this, mga kapatid. Amen. Satan has no power in us unless you allow him. Amen? Walang kapangyarihan si Satan sa atin, mga kapatid. We can kick him out. Amen? Bakit? Nasa atin ang Espiritu ng Panginoon. Di ba? You can step on him. You can crush him easily, mga kapatid. Hallelujah. Sa pamamagitan ng ating Panginoon. Di ba nangako ang Panginoon? Anong pangako niya? Hindi ka niya pababayaan. Pababayaan ka ba ng Panginoon? Hindi, mga kapatid. Amen. Alam niyo, mga kapatid, naniniwala akong walang talo ng tunay na Kristiyano. Nilagyan kong tunay kasi fake na Kristiyano. Walang talunan, mga kapatid, na Kristiyano. Amen. Even dun sa panahon na bagsak ka na, mga kapatid, hindi ka patalo. Di ba? Lumalaban ka pa, mga kapatid. Bakit? Kasi may Diyos ka pa. Amen. Sino yung mga talunan, mga kapatid? Ito yung tumatalikod sa iglesia o sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga sabi nung sa 21, it would have been better for them not to have known the way of righteousness than to have known it and then turn their backs on the serpent command that was passed on to them, mga kapatid. Hallelujah. Mabigat to, mga kapatid. Kasi pag ginawa mo yung, mga kapatid, there are two things that will happen to you, mga kapatid. It's either you will be carnal or reprobate. Carnal means mamumuhay ka doon sa pamumuhay na ginagawa mo. Babalik ka doon sa dating pamumuhay mo, mga kapatid. But it doesn't mean na wala ka ng pag-asa. You still have a chance. Amen. Unless you become a reprobate man. Sino tong reprobate, mga kapatid? Ito yung hindi na tumatanggap ng pagtatama. Ito na yung wala na. Sarili niya lang iintindi niya, mga kapatid. Wala siyang pakialam, mga kapatid. Amen? Huwag nating antayin, dumating tayo sa panahon na yung, mga kapatid. Amen? Dahil, pag pinayagan natin ito, mga kapatid, ibig sabihin, nanalo ang kalaban natin, mga kapatid. Amen? God can only fight for us, mga kapatid, if we will be willing to fight. Amen. Di ba? Meron ang pelikula, no retreat, no surrender. Amen? Nakilala mo ang Panginoon? Amen? Naramdaman mo ang presensya ng Panginoon? Naranasan mo ang biyaya o pagpapala ng Panginoon, mga kapatid? Amen? Tumayo ka sa pulpito, nag-testimony ka pa? Amen. Amen? Pagkatapos ang ka makikita, nasa labas ka na naman.
Hallelujah! That's why, during my other message na kapatid, you have to hold on your testimony. Kasi yung testimony na yan, that will inspire you. Amen? Para magpatuloy sa mamumuhay na ayon at kalugod-lugod sa Panginoon, mga kapatid. Amen? Hallelujah! Hindi ka tumayo sa pulpito para maging sikat ka. Amen? Because you testify the goodness of God. Hallelujah! So along the way, mga kapatid, there were maraming hurdles, mga kapatid. Maraming balakid sa pananampalataya natin, mga kapatid. And remember this, Satan will not give up. So we have to be prepared. Amen? Kaya nga, sa Ephesians, binigyan tayo ng ano? Ano binigyan ng Panginoon? Asa mo kasi parang hindi ko kasi. Binigyan tayo ng armor ng Panginoon, mga kapatid. Amen? Pag hindi nyo alam yung patay na. Papanayin kayo ng kaaway. Pasok. Amen? You have to wear that armor, mga kapatid, kahit natutulog ka. Amen? Kaya nga sabi ko sa inyo, walang karapatan si Satanas sa atin. Wala siyang kapangyarihan, mga kapatid. And you cannot blame God kung napariwara ka na naman, mga kapatid. Amen? Because you don't hold on to His words. Hindi mo inintindi yung salita ng Panginoon, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Diba? Naalala ko na naman yung sunog sa California, mga kapatid. Amen? Dapat lang talaga silang sunugin. Amen? Lahat ng tumayo at nagpasalamat. Amen? Nagpasalamat sa pamilya nila. Nagpasalamat sa kaibigan. O kung sino man nagbigay sa kanila ng trabaho, mga kapatid. Alam niyo, mga kapatid, ang sabi ng commentator, walang nagpasalamat sa Diyos. Ang nakuha ng Panginoon, 0. Amen? Alam niyo, nung marinig ko yun, tumayo yung baluhibo ko eh. Sabi ko, magkatao ba to? Di ba? Hindi nila naalala yung Diyos, mga kapatid. Amen? Na yun ang dahilan, mga kapatid, kung ba sila humihinga. Amen? Hallelujah! Minsan, mga kapatid, nakakalimutan natin, mga kapatid, yung biyaya ng Panginoon. Kasi pag sinabing biyaya, gusto mo, yun ang biyaya eh. O biyaya, may tama, pera na sa isip. Biyaya. Di ba? It's not like that. Amen? Pagising mo pa lang sa umaga, mga kapatid, magpasalamat ka na sa Panginoon. Bakit kasi humihinga ka? Amen? Pag nagkasakit ka, yung hangin may bayad na. Amen? Naalala ko nung ma-COVID ako, mga kapatid. Amen? Talagang akala ko, wala na ako, mga kapatid. Nagdadasal na ako, sabi ko, Lord, huwag mo pabayaan yung pamilya ko. Kasi hindi ako makakahinga nang wala akong oxygen. Hindi ako yung lakad, yung 3 tayo, wala. Kailangan bumalik ako dun sa oxygen. Doon ko naramdaman, mga kapatid, na yung hangin na nilalahap natin, mga kapatid, libre ito eh. Diba? Pero pag may sakit ka na pala, mga kapatid, hindi ka na kaya ng hangin na to. Kailangan mo na ng artificial na hangin, mga kapatid, para mabuhay ka ng, mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga sabi ko sa Panginoon, Lord, ano man mangyari, sabi ko, huwag mo bayaan yung pamilya ko. Kasi nakikita ko yung mga kasama ko, mga kapatid, mga naghihingalo na. Nandun ako sa linya ng mga yung malapit na maghingalo, isang na lang, tapos na ako. Amen. Sabi ko sa nurse, ba't may linya doon? Ano yun? Sir, mga nakatubo yan. Ano nakatubo? Nakatubo, yung walang kasiguraduhan. Kaya sir, mag-ingat kayo, hindi maganda yung lagay nyo eh. Ha? Hindi maganda x-ray nyo, nakita ko. Gawin yung lahat ng paraan para lumakas kayo. Bakit?
Tutubuhan. Kasi kung ano lang, ganyan itsura, dapat tutubuhan na kayo. Sabi ko, salbahe naman ko. Eh, di natakot ako mga kapatid. Umupo ako mga kapatid, umiiyak ako. Sa panahon mga kapatid, yung isang linggo ron, iyak ako ng iyak mga kapatid. Kumakanta ako, sabi ko, kakanta na lang ako katulad nila Paul. Kunyari nga sa bilibid ako mga kapatid. Amen. I pray. And when I look up, yung ceiling, mga kapatid, kasi parking yun, madumi yung ceiling. May mga mantya. Alam nyo mga kapatid, nung tumingala ako, yung mga mantya na yun mga kapatid, nakita ko yung mukha ng Panginoon. Yung mukha niya talaga, yung mukha niya, nandun sa patya-patya na yun, nakita ko yung mukha ng Panginoon mga kapatid. Amen. Siguro dahil nandun ka na sa tawag doon, yung spiritual mo mga kapatid, mataas mga kapatid. Nangusap ang Panginoon mga kapatid. At sabi ng Panginoon, easy ka lang. Huwag ka mag-alala. Amen. So after a week mga kapatid, although may infection pa rin ako mga kapatid, the doctor told me, you are in good condition. Amen. It's worse. Sabi niya, when you came here, you're worse because my oxygen is 100%. 100% ha? Pero nung malis ako rito, 45 na lang eh. Kung natulog pa ako, kinabukasan, patay na ako. Katulad sa mga nangyari sa iba, mga kapatid. But God is good. Amen. Amen. Napakabuti ng Panginoon. Hallelujah. Sabi ng Panginoon, hindi ka pa tapos. May trabaho ka pa. Amen. Kaya, maging kapaki-pakinabang tayo sa Panginoon. Amen. Kasi kung wala ka ng pakinabang, tapos ka na. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. So mga kapatid, sometimes mga kapatid, hallelujah, iniisip natin mga kapatid, yung mga nagrebelde, yun lang yung umalis sa church. Umalis ito, wala itong mga ito, rebellious ito. Hindi mo ba alam mga kapatid na kahit dumadalo ka sa church, pwede ka pa rin magrebelde. Pwede ka pa rin tumalikod sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Sometimes mga kapatid, ang isang Kristiyano mga kapatid, hallelujah, he will come into the nagiging apostate siya. Alam niyo yung apostate mga kapatid? This is the people who has rejected the religious or political beliefs mga kapatid. It involves standing away from something they used to stand with, often resulting in the total rejection of a belief system they previously subscribed mga kapatid. Amen. Ako, let's say, amen, dati kong masigla sa church. Dati kong naglilingkod sa church. Ngayon nakaupo na lang ako. Bakit? Kasi sa totoo lang, wala na yung Espiritu ng Panginoon. Because you turn your back. Amen. Sa maraming bagay, kung ba't ka nag-turn back, hindi ko alam, pero napakaraming bagay siguro na pinanggalingan mga kapatid. You can still come to the church mga kapatid. Amen. Na nandito ka kahit nagpupuri ka sa Panginoon, pero wala yung puso mo. Amen. Wala sa puso mo yung pagpupuri, paglilingkod, dahil paglabas mo sa pinto, iba ka na naman. Nagbabago ka para kasi Dr. Jekyll and Hyde. Kilala niyo yun? Ha? Hindi niyo kilala? Si Jekyll mga kapatid, doktor yun mga kapatid. Amen. Dahil doon sa experiment niya mga kapatid, may time na nagbabago siya, naging parang monster. Siya si Ha? Doktor na. Amen. Yung nagbabago siya mga kapatid. Amen. Ang Kristiyano ganyan din. Amen. Dahil puro mananampalataya yung kasama mo, mananampalataya ka rin. Para kahunyango. Alam niyo yung hunyango. Amen. Kung saan dumapok, ganun din siya. Amen. Pero mga kapatid, amen, kapag ang puso mo, wala ang Diyos mga kapatid. Amen.
Hallelujah. Paglabas mo, iba na ang kulay mo. Amen? Dati matingkad ka, ngayon kupas ka na. Hallelujah. Praise the Lord! Hallelujah! Minsan mga kapatid, we don't take this seriously mga kapatid. Amen? Most people don't take this seriously mga kapatid. Amen? When it comes to their flesh. Instead of satisfying God, amen, they tend to satisfy their flesh. Amen. Kung magbabasa ka ng Biblia mga kapatid, hallelujah, malalaman mo kung paano patayin yung flesh mo mga kapatid. Basahin niyo ang mga sinulat ni Paul mga kapatid. Amen. Isa siya sa pinakamagandang inspirasyon mga kapatid. Kung paano niya nilabanan yung laman niya. Diba sinabi, the spirit is willing, but the body is weak. Amen? Kasi tamad. Hallelujah. Mga kapatid, one of the greatest problems that we see in the realm of Christianity is that there is a whole turning away from the ways of holiness and righteousness. And there is a tendency to leave the ways of the Lord that have been passed down from the time of the early church, mga kapatid. The modern church has been deluded and deceived into believing that anything is okay. Okay lang yan. And our fear of God's judgment for sin has been dulled by teaching on self-esteem, man-centered worship, and social gatherings, mga kapatid. In the name of Christ, mga kapatid. Hallelujah. Mga kapatid, there are some religious group, mga kapatid, who resist the truth. Amen. Hindi lahat ng church pare-pareho. Hindi ko inadyan sa mga churches, mga kapatid. Amen. But if they don't teach, mga kapatid, hallelujah, acceptance of Jesus Christ, amen, repentance, baptism, and Holy Ghost, mga kapatid, they are not a true church. Hallelujah. Bakit? Iisa lang ang kaligtasan sinabi sa Bible. Amen. Ba't dinabi namin ng church, mga kapatid, iba-iba yung style nila ng kaligtasan. And the Bible mentioned itself, mga kapatid, that God is not a God of confusion. He is a God of order, mga kapatid. Hallelujah. Minsan yung matatalinong tao, mga kapatid, magaling mag-Christian. Diba? Kaya mapalad yung hindi matalino. Amen. Amen! Diba? Di ba tayo matalino? Matalino tayo pagdating sa Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. We have compromised our convictions for holiness and lowered our standards of righteousness before God so that we will become more acceptable to men. Amen? Minsan, mga kapatid, ito sa totoo lang, minsan nahihiya pa tayo, mga kapatid, na mag-share ng salita ng Panginoon. Diba? Minsan nahihiya pa tayo mag-share ng salita ng Panginoon. Bakit? Kasi baka wala sabi sa akin nito . Nung una, mga kapatid, when I was baptized, mga kapatid, na yung go home in the Philippines, mga kapatid, I had so many friends. Kainuman ko yung mga yun. Dumating na yung time na nag-gathering kami, mga kapatid. Hindi nila ako napainom. Hindi nila ako napainom. Amen. Pero namulutan ako. Amen. Pulutan, umiyang kanin. Diba? But, hindi ako uminom, mga kapatid. Pinakita ko sa kanila, mga kapatid, yung faith ko, yung firm. Amen. Hanggang sa, they joking on me, mga kapatid. Next time they call me brother. Oh, brother, kumusta ka na, brother? Mga lasing na mga
Maganda sana yung brother nakaka-insulto yung brother nila mga kapatid. Parang tinutuyakan nila mga kapatid. So hanggang maski hindi na sila sa lasing mga kapatid, ginagawa ko katatawanan, brother. Mga kapatid, iniwanan ko sila. Nag-iimbita sila, hindi na ako nagpapakita sa kanila mga kapatid. Bakit? Mga kapatid? Kasi wala akong mapapala sa mga siniyaran mo na sila ng salita ng Panginoon, ginagawa kang katatawanan mga kapatid. Amen. Sabi ng Panginoon, pag nabigay nila yung pagkain, ayaw na kainin, malas sa buhay nila. Amen? Palakpakan natin natin Panginoon. So mga kapatid, maraming Kristiyano sa mundo mga kapatid. Amen? Maraming Kristiyano sa mundo na nabubuhay mga kapatid. Hallelujah. Na dumadalo ng church. Pero wala yung tamang pananampalataya sa kanilang puso. Amen. Amen. Praise the Lord. I'm not saying this mga kapatid to discourage these people mga kapatid. But I'm saying this mga kapatid kasi sabi ng Panginoon sabihin. Amen. Open rebuke is better than secret love. Diba? So mga kapatid, hallelujah. Kung naniniwala ka na may Diyos, kung naniniwala ka na mayroong langit, kung naniniwala ka may impyerno mga kapatid, ano ang gagawin mo? Ano, maniniwala ka lang? Wala kang gagawin? Diba? Tandaan natin mga kapatid, if we live in this world mga kapatid, pag umalis tayo dito mga kapatid, amen, dalawang bagay lang mangyayari sa atin. It's either nandun ka sa karya ng Panginoon o nandun ka sa kumukuling asupre. Di ba? Ngayon, di pa masakit yan kasi hindi pa nararamdaman eh. Huwag na nating antayin mga kapatid na mawalan tayo ng hininga. Okay lang na naghihirap tayo, walang problema yun mga kapatid. Ibibigay ng Panginoon yung pangangailangan mo mga kapatid, manampalataya ka lang ng sapat o tunay na pananampalataya. Sambahin mo lang ang Diyos mga kapatid, manalangin ka sa Diyos mga kapatid, maging kaaya-aya at kalugod-lugod ka mga kapatid. Hallelujah! At sigurado mga kapatid, tutugunin ng Diyos ano ba ang pangangailangan mo mga kapatid. Hallelujah! Praise Jesus! Hallelujah! Hindi sa lahat ng panahon mga kapatid, makakaaluan tayo mga kapatid. Darating ang panahon talaga mga kapatid na talaga mahihirapan tayo. That is normal mga kapatid. Pero ang hindi normal mga kapatid ay yung gumawa ka ng kapamaraanan mga kapatid para malutas lang ang problema mo mga kapatid bago ka manalangin mga kapatid. Pray. I encourage each and every one of us mga kapatid, sa kaliit-liitang bagay, panalangin mo sa Panginoon. Amen. Kasi naniniwala ako mga kapatid na yung Diyos na kung saan tayo nagdadasal mga kapatid ay makapangyarihan sa lahat mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Huwag natin siyang pag-alinlanganan mga kapatid. Hallelujah. Nawa mga kapatid, ano man ang makita niyo, ano man ang marinig niyo, hallelujah, hindi ito maging sapat mga kapatid para kalimutan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. So mga kapatid, tayo mo tumayo. Hallelujah. Sa ating pananalangin mga kapatid, hallelujah, God wants to remind us mga kapatid, hallelujah, na palagi siyang kasama natin mga kapatid. Nakaalalay lang siya sa atin mga kapatid. Huwag tayong patalo mga kapatid sa mga bagay na nangyayari sa atin. Huwag kang patalo sa naririnig mo, huwag kang patalo sa nakikita mo. Huwag kang patalo sa nalaman mo mga kapatid. Hallelujah, na magiging dahilan upang masaktan ka mga kapatid. Hallelujah. Fight. Always fight mga kapatid. Because sabi ng kanta, God is fighting
for us, mga kapatid. Hallelujah. Oh, shake ka na. Hallelujah.